Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, February 5, 2024. Ako po si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. This is not something that needs to be rushed given the importance. Deliberasyon sa RBH 6 ng Senado, hindi mamadaliin ng mataas na kapulungan. Kung may mga political affiliations na nakita natin na ang ibang grupo that are supporting such move to separate Mindanao, dapat hindi masasama ang ating kapulisan doon. PNP, mananatiling apolitical o hindi bang ihimasok sa usapin ng secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas? Mag-ingat tayo online kung paano tayo nag-iingat sa labas. Sakto ngayong Love Month, alamin ang mga naglipa ng modus para hindi mabiktima ng love scams. And the Grammy goes to Flowers, Marisa. At sa ating balitang showbiz, mga nagwagi sa 66 Grammy, kilalanin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi raw mamadaliin ng Senado ang deliberasyon para maamyendahan ang tatlong economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng inihain nilang Resolution of both Houses No. RBH 6. Sa gitna nito, nanawagan naman ang ilang grupong huwag gamitin ang charter change para sa ingay pampolitika. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. The Senate is working very hard to listen to the clamor of certain sectors to look at and revisit the 1987 Constitution. But we will not be falling into a trap on any deadline because to discuss such an important matter needs time. It needs study. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Yan ang siniguro ng liderato ng Senado sa pag-arangkada ng deliberasyon kanina sa inihaing Resolution of both Houses No. 6 o RBH 6 sa Senado. Sa naturang deliberasyon, binigyang diin ni Zubiri na ipinauubaya na nito kay Senator Sonny Angara ang timeline ng hearing kung hanggang kailan nga ba dapat bubusisiin ng mataas na kapulungan ang inihaing resolusyon. We, ladies and gentlemen here in the Senate, will make sure that we deliberate this as much as possible and come out with the best outcome for our people. This is not something that needs to be rushed given the importance. Kung yung pangkaraniwang patakaran ay talagang dinidebate natin, mas lalo na po dahil ito ay pinakamahalaga o pinakamataas na batas sa bansa, ang mismong saligang batas. Ganito rin ang sentimiento ng ilang grupong nagprotesta ngayong papalapit na ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dahil katulad ng demokrasyang hinatid noong 1986 ouster laban sa Marcos Sr. Administration, marapat lang din daw na mabantayan ngayon ng mga Pilipino ang anumang kahina-hinalang galawan para baguhin ang konstitusyon. Hindi pwedeng madaliin ang pagbabago dito. Kung talagang seryoso na tignan kung ano ba yung mga pagkukulang, dapat ito binibigyan ng pansin, pinagbigyan ng pag-aaral. Pakiusap pa ng grupo, wag naman sanang gamitin ng tsa-tsa sa umunoy walang kapararakang ingay katulad sa hidwaang Marcos Duterte. Parang nagagamit sa laban ng Marcos versus Duterte, and we're we want to be clear na ang paglaban sa tsa-tsa ay laban ng mga mamamayan, hindi ito laban ng mga Duterte, na ginagamit ito bilang kumbaga parang hina-hijack yung People's Campaign Against the Tsa-tsa para sa kanyang pagsaskirt ng accountability against the ICC. No? Sa gitna ng deliberasyon ng Senado sa RBH 6, nilinaw ng grupong mariin ang kanilang pagtutol sa kahit na anong paraan ng pag-aamyenda ng konstitusyon. Ay parang hindi naman economic provision lamang yung tinututukan. Kapag binuksan yan, marami nang pwedeng baguhin. At dun pa lang sa pinupush sa People's Initiative ay pinapahina na natin yung checks and balances. Imbis na pag-awayan ng tsa-tsa, our leaders must address the real issues our people have to face every single day.
ang sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, hunger, poverty, criminality, corruption, lack of income and employment, and access to fair and equal justice. Una nang pinabulaanan ni Angara na bago mag-Holy Week o sa Marso ang deadline ng Senado na dinggin ang RBH 6. 4 or 5 schedules. Kasi each sector may dedicated hearing. Ito yung general hearing. So we'll have one on public utilities, we'll have one on education, we'll have one on advertising. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Tiniyak ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na magiging transparent ang Senado sa pagsiyasat sa economic provisions ng konstitusyon. Anya may isang salita ang Senado at tiniyak sa publiko na ibabahagi ang mga nangyayari ang pag-uusapan. Dagdag pa nito, walang magiging kalokohan gaya na lang anya ng mga nadiskubre ng mga kasamahan noong nagpunta sa Davao. Matapos makatanggap ng bomb threat ang ilang mambabatas, itinaas na sa heightened alert ng Kamara ang batasan pambansa. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, maghihigpit na silang seguridad sa loob po at labas ng complex para matiyak ang kaligtasan ng mga mambabatas at empleyado ng Kamara. Sinabi rin ni Velasco na hindi na papayagan ang mga motorsiklo na pumaparada sa harap ng anumang gusali ng Kamara at pagbabawalan na rin ang mga delivery riders na makapasok sa loob. Samantala, 24 na oras na rin na may mag-iikot na security personnel sa loob ng batasan pambansa. We do that most of the time kasi pagka, as you know, there have been threats being received by members of Congress, by employees, by staff, from groups, no? Of course, we don't mind them, no? Because that's the hazard of our job. So, it's part of working in the government. So, wala namang additional protection. It's just very strict on those entering the Congress, the premises. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang puwang para sa paninira at hilahan pababa sa ilalim ng pamamahala ng Bagong Pilipinas campaign. Tugon niya ng Pangulo matapos paratangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit siya ng iligal na droga. At panawagan naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na mag-resign na siya sa posisyon. Bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Mananatiling apolitical o hindi makikialam ang pambansang pulisya sa usapin ng secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Habang PNP Chief nagbabala sa kanyang mga commanders na posibleng mailipat ng place of assignment kapag nalamang nakikisawsaw sa issue. May balitang A to Z si Kim Salinas. Maninindigan ng Philippine National Police na hindi mangingialam sa usapin ng Mindanao Secession. Ito ang paghihiwalay o pagbukod ng isang bahagi ng bansa at kung magtagumpay ay magre-resulta ito ng pagiging independent at paghiwalay nitong tuluyan sa Pilipinas na siyang nais at panukala ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Supposedly apolitical and kung may mga political affiliations na nakita natin na ang ibang grupo that are supporting such move to separate Mindanao, dapat hindi masasama ang ating kapulisan doon. Bagamat wala naman na monitor ang PNP counterintelligence kung mayroon bang nakikisawsaw na kapulisan sa issue, nagbabala naman mismo si Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang mga commanders. We will see na merong partisipasyon ng ating police or in any way supportive of this interest. We are bound to relieve them or transfer them to make it sure that they will not be a part of such act. Bilang police, gaya ng palagi kong inuulit, we always uphold the law.
Yan lang naman ang dapat gawin ng kapulisan. Hindi anya ito maganda ayon mismo sa ama ng pambansang pulisya at posibleng magdulot lamang ito ng kaguluhan pag nagkataon at tuluyang masayang ang mga sakripisyong inialay dito, makuha lamang ang inaasam na kapayapaan. Pag gagawin yun, magkakagulo talaga. But as of now, looking at the situation, there is no cause for alarm. Everybody had said their piece. Wala naman malaki grupo na para ikakabahala natin. Una na ring naglabas ng hindi pagsuporta ang National Security Council sa issue at ayon sa kanilang pahayaga na anumang pagtatangka na humiwalay sa alinmang bahagi ng Pilipinas ay tutugunan ng gobyerno ng may determinadong puwersa dahil nananatili itong matatag sa pagtiyak ng soberanya at integridad ng pambansang teritoryo. Habang mananatili rin anilang iisang bansa na nagkakaisa at hindi nagkakabahabahagi, ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP na pinamumunuan ni Governor Dax Cua. Iginiit din ni Makabayan Black Representative Franz Castro na unconstitutional o labag sa batas ang panukala ng dating Pangulong Duterte. That is unconstitutional, di ba? Yung gusto niya na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay hindi yun dapat statement ng isang naging presidente. Naniniwala ang mambabatas na hindi rin ito mismo sosuportahan ng mga Mindanaon. Hindi niya dapat pagwatak-watakin ang Pilipinas at nagbibigay ito ng disunity, demoralization. Ayon mismo kay Senator Robin Hood Padilla, posible naman raw mangyari ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Pag naman po tayo mga karatig na bansa na gumawa niyan, katulad po si ginawa yan ng Singapore. Pero dapat anya idaan sa legal at hindi humantong sa karahasan. Hindi po yan imposible, pero kailangan legal. Daanin natin sa legal, wag pong daanin sa armado o magiging threat tayo sa security. At naniniwala naman po ako bilang si dating Presidente Duterte ay author ng law and order. Naniniwala naman po ako na hindi aabot ito sa karahasan. Wala pa man at nananatili lamang isang opinyon ng dating Pangulo pero umani na ng pagkabahala at naalarma ang iba't ibang sektor. Para sa Balitang A to Z, Team Salinas. Formal nang inadapt ng Kamara ang House Resolution 1562 na nagpapahayag ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Batay sa nasabing resolusyon, pinagtitibay ang kahalagahan ng interparliamentary courtesy sa pagitan ng mataas at mababang kapulungan. Nanindigan din ang mga mababatas na dinidepensahan nila si Romualdez laban sa mga ibinabato ng Senado. Habang nasa mahigit 200 kongresista ang sumuporta sa House Resolution 1562. Nanawagan din ang Kamara na itigil na ang investigasyon hinggil sa People's Initiative. We affirm our unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez and uphold the integrity and honor of the House of Representatives. Bad news po para sa ating mga motorista, magkakaroon ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa nilabas na presyo ng mga oil companies, nasa 1 peso 50 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene at 75 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Samantala, ito na ay kalimang sunod na linggong oil price hike ngayong taon. Tinitingnan na ng Department of Agriculture kung paano mapapadami ang produksyon ng isda sa Laguna de Bay bilang bahagi ng target na mapababa ang presyo nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., layo nilang muling buhayin ang lawa para maging pangunahing producer ng isda ng Metro Manila at mga karatig lugar. Tutulungan din ng ahensya ang mga gustong mamuhunan sa nasabing sektor para sa pagpaparami ng supply. Tutulungan ng DA yung mga gustong mamuhunan sa mariculture at aquaculture para maging sapat ang production ng isda. Kasama na rito yung bangus, tilapia, hito, pompano at saka yung shrimps at crabs. Alam natin na yung Laguna de Bay ang isa sa pinakamalaking supplier ng isda sa Metro Manila. Kasama na rito yung iba pang karatig lugar. Susunod, sinong mga wala pang kadate?
Ingat-ingat daw sa mga swipe right para iwas love scams. Taylor Swift nasungkit ng Best Album Award sa 66th Grammy Awards. Sino-sino pang naglingning sa Grammys? Alamin sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Love, baby, sweetheart o ano pang uri ng endearment. Pero bago ka mag-swipe right o mag-yes ngayong nalalapit na Valentine's Day, payo ng Scam Watch Pilipinas, tukuyin muna kung may digital thumbprint ang inyong kausap para malamang legit para hindi pa fall sa love scam. May balitang A to Z si Ace Cruz. Aminadong grade 11 student na si Jenilyn na minsan naging laman siya ng online dating. Na isang swipe lang pwedeng may makamatch ka na. Parang nainggit ka po sa iba na meron na silang may mga jowa na sila, may mga in a relationship, tapos ikaw, ka-same age mo lang din sila, wala ka pa rin ganun. Mailan daw siya naging kaibigan pero hindi raw maiwasang may mga paasa at mailan ding iba ang hanap, kaya napilitan niyang i-deactivate ang account sa online dating. Medyo bastos yung mga nandun. So nag-stop na rin po ako ngayon. Ang 17-year-old namang si Joy, hindi niya tunay na pangalan, nakapekto rin ng peer pressure kahit gumamit na online dating platform. Gaya ngayon, tila hahabol pa sa araw ng mga puso para may makadate. Siyempong may ka-meet up kasi siya. Dito lang tayo pwede magkita, bawal sa malayo. Kasi di po maiiwasan mag-alala si mga magulang mo. Pero pag alam mo naman po may parang may mali, huwag mo na ituloy. Habang papalapit ang Valentine's Day, babala ng grupong Scam Watch Pilipinas, huwag puro puso ang pairalin, dapat pati ang isip. Mag-ingat tayo online kung paano tayo nag-iingat sa labas. Kasi pag nasa labas ka naman, pag may nakipagkilala sa'yo, humihingi ng 200, 300, hindi mo naman bibigyan eh. Hindi ba? Kapag tinatanong yung phone number mo, pag di mo kakilala, hindi mo naman bibigay yung number mo, di ba? Para hindi mabiktima, tinukoy ng grupo ang profile ng tinaguriang love scammers. Una riyan, ang sad boy sad girl na kadalasan malulungkot na story ang topic ng kwentuhan para kalaunay makapangutang. May ilang seducer online na aakitin ka sa maganda o kaya naman sa gwapong profile, habang ang ilan naman ay tila big time ang datingan. Dapat din daw, bantayan ang ilang profile na nagpapanggap na nasa military service na kalaunay, hihingi ng pera sa makakarelasyon oras na mahuli nito ang kiliti. Pero ang pinakamatindi raw sa lahat ng online scammers ay yung mga blackmailer na punteriya ang minor de edad na kababaihan. Dito baligtad naman, sila yung nagbibigay ng pera, padadala ka ng 1,000, 2,000, hindi ba? Tapos, siyempre, dahil lagi kang binibigyan ng pera, so kahit anong hingin nila, hindi mo matatanggihan. Ganun yung psychology nila. Pagkatapos, ang sasabihin nila, discretion. Itago mo ako, gawin mo akong secret, di ba? Tapos, biglang mag-aaya niyang lumabas. So, kasi dahil lagi kang binibigyan ng pera, hindi mo siya matatanggihan. Yun, delikado yun. Kasi talagang ang target nito, mga kabataan. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula halos 100 na kaso ng love scam na natala noong 2022, lumabo ito sa 168 noong nakaraang taon. 4 sa mga ito ang may court order na pwedeng maharap sa patong-patong na kaso. Very little yung number, but ang tanong nga doon yung gaano ba kalaki ang nawala sa bawat isang nabiktima. Kasi kung minsan nga ang biktima na Pilipina, minsan nauubos ang kanyang ipon. Sa monitoring ng PNP-ACG, nangingibabaw sa nabibiktima ng ganitong love scam. At the end of their career, maghanap sila ng karelasyon. Para bang naramdaman nila mayroong pag-ibig, may pag-ibig doon na kung saan willing silang to spend on behalf of love. Ang problema nga lang doon, naloko naman sila at naubos ang kanilang naipon na pera. Marapat na tiyaking ligtas ang bawat online transaction gaya sa dating, maging mapanuri lalo't na rin naman na ang ilang pamaraan para matukoy kung may digital thumbprint ang mga ito o yung mga legit. Yung kaharap mo niloloko ka pa yung pa kayang online hindi mo nakikita. Diba? So it's a one way na bago tayo magtiwala, walang problema doon. Pero kung meron na siyang hinihinging kapalit dahil sa relasyon at nakita niyang nakuha ang iyong kalooban, huwag tayong basta-basta bibigay. Sa huli,
Tiniyak ng pambansang pulisya na nakatutok ang kanilang pwersa online sa pamagitan ng cyber patrolling habang pinag-ingat din ang publiko ngayong Love Month na huwag padadala sa matatamis at nakakilig na pangako kapalit ng inyong mga personal at masiselang impormasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pumapila si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Department of Justice na reviewin ang naging desisyon ng Quezon City prosecutors na ibasura ang inihahing kasong grave threat laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, walang legal at hindi patas ang naging basihan ng Piskalya ng Quezon City para ibasura ang naturang reklamo dahil lamang walang sapat na ebidensya upang iakyat sa korte ang reklamo. Pero ayon kay Castro na malinaw na mayroong pagbabanta sa kanyang buhay dahil inanunsyo mismo ni Duterte sa isang programa sa telebisyon. Nanindigan naman si Castro na patuloy niyang ilalaban ang reklamo sa dating Pangulo. Ako ay umaasa na makikita ng Department of Justice yung mga justification natin doon sa habla na inano natin, yung grave threat. Dahil yun nga, nakita ko talaga na napaka-unfair noong naging desisyon. Hindi man lang, binayaan muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga yung katotohanan. Nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon matapos maglabas ng makapal na usok kahapon. Ayon sa PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, hindi indikasyon na magkakaroon ng malakas na pagsabog ang naranasang phreatic eruption sa Bulkang Mayon nitong weekend. Dagdag pa nito, nananatiling kalmado ang bulkan lalo na at wala nang naitalang volcanic earthquakes. Pinaalalahanan ng PHIVOLCS ang mga residente na huwag nang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Walang bagong supply of magma. Yung hot materials ay yung mga naiwan from last year's eruption. Kapag nasa labas po kayo ng 6-kilometer permanent danger zone, ligtas po tayo kapag may mga sudden phreatic eruptions na katulad ng nangyari kahapon. Sa balitang overseas, sumampa na sa 100 at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa malawakang wildfire ngayon sa Chile. Ayon sa Chilean National Disaster Prevention and Response Service, mayroong 161 active fire ngayon sa Chile. Agad namang nagdeklara ng state of emergency si President Gabriel Boric sa ilang lugar na labis na napinsala bunsod pa rin ng makapal na usok. Ikinatuwa ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang pagpayag ng FIBA na makapaglaro sa first window ng FIBA Asia Cup si Justin Brownlee. Ito'y ayon kay SBP President Al Pandillo, baka raang bigyan ang manlalaro ng notice of charge kaugnay sa paglabag sa doping rule noong Asian Games. Agad itong sinunod ni Brownlee at hindi na naglaro sa 19th Asian Games sa China, maging sa PBA kaya't kwalipikado na ito sa first window. Binigyan din ng SBP na malaking tulong sa Gilas Pilipinas para may makasamang malakas na manlalaro ang local players. Sa balitang A to Z Showbiz, Taylor Swift nasungkit ang Best Album Award sa 66th Grammy Awards. Sino-sino pang nagningning sa Grammys? Alamin! Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Kinilala na at binigyang parangal ang mga nagwagi sa 66 Grammy sa Los Angeles. Nanguna riyan si Taylor Swift na naiuwi ang Grammy para sa Album of the Year na Midnights, kasama rin ang Best Pop Vocal Album. Nakuha naman ni Billie Eilish ang titulo ng Grammy para sa Song of the Year sa kanyang awitin na What Was I Made For. Best New Artist naman ang nakamit ni Victoria Monet. At tila para kay Miley Cyrus ang gabing iyon dahil naiuwi nito ang Record of the Year. At makalipas ang 15 taon sa industriya,
nakamit ni Miley ang kanyang kauna-unahang Grammy Trophy bilang Best Pop Solo Performer sa kanyang awiting Flowers. Monday palag pero feeling Friday na? Ibahin mo ito si Ma'am kasi hindi lang sa pagtuturo give the give, pati na rin sa pagsayaw. Sige nga silipin natin ang kanyang pag-idak. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American actress na si Loretta Young. Ayon kay Young, ang pag-ibig ay hindi hinahanap dahil ito ay kusang darating sa iyo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Daniel Castro. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas!